Magkabi po muna tayo sa paksa kung sa naman napag-uusapan po naman yung sweldo at yung tax. Ano po? Alam nyo ba na isinusulong po ngayon ni House Deputy Speaker at TUCP Representative Raymond Mendoza ang House Bill number 8860 o yung Patas Act. Layo din po naman ang panukala gawing tax exempt po yung mga magagawang kumikita po ng 50,000 pesos pababa o kada buwan o hanggang 600,000 pesos kada taon. Talakayan nga natin yan, ano? Nasa kabilang din yan na komunikasyon po ang TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate. Magandang hapon po, Sir Carlos, at welcome po sa Target on Air. Ante Pagulayan po. Sir Ante at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, Sir Carlos, at malaking balita ito para sa mga sumasahod po ng 50,000 pesos pababa. Ano po ba yung naging basehan ninyo? Bakit 50,000 po, 50,000 pesos po yung itinakda pong limit para po sa tax exemption po, sir? Opo, no, sa kasalukuyan po natin na itinakda pa way back noong 2018, yung mga kababayan nating sumisweldo ng 21,000 pababa every month ay income tax exempt na. Kami po ay naniniwala na makalipas ang ilang taon ay nararapat na po itong i-update at itaas na po yung ating income tax exemption. Especially po ngayon na may crisis. Ito po ay wake-up call na yung ating pong middle class ay lubusang napabayaan ho. No? Sila po ay napipiga ng buwis pero halos wala po silang makuhang suporta mula sa gobyerno. Yung 50,000 po kasi every month, yan po ay kumakatawan doon sa tinatawag nating lower middle income earners. So minabuti po namin na ang sumisweldo ng 50,000 pababa ay mailibre na sa income tax. Gayon pa din po ay yung ating mga kabayang kumikita naman ng mas mataas sa 50,000 hanggat higit 100,000 plus na actually yan pa rin po ay tinatawag nating middle class o upper middle class. Sila rin po ay makakatanggap ng napakalalaking bawas po dun sa kanilang income tax. No? Halos kalahati po yung ipinopropose ng patas bill po na ito na matapyas mula po dun sa pinapataw na income tax sa kanila. Opo, Sir Carlos, at yung sinasabi po para sa marami pong magagawa, yung nasasabi pa naman ninyo na squeeze middle class, walang ayuda pero lagi po nang may tax. Paano po yung concrete patulong po ang Patas Act para maibsan po yung epekto po ng inflation o yung pagtaas nga po ng bilihin po, Sir Carlos? Opo, no, yung ating mga manggagawa, no, lalo yung nasa middle class, ayaw naman po niyan mamalimos, ayaw po niyan pumila sa gitna ng araw para sa ayuda. Kaya nga itong patas bill na ito ay ang ginagawa, dapat diretso dun sa ating middle class workers yung kanilang take home pay, no, libre na mula sa kaltas, mula sa buwis, no, kasi halimbawa kung 50,000 po ang sinisweldo nyo kada buwan, ang income tax nyo kulang-kulang mga 5,000. Imaginin nyo po, no, kung maipasa po natin, may sa batas itong patas bill, ay yung 5,000 po na yun ay additional po sa inyong take-home pay kada buwan. Sa Solidarity Wealth Tax po, kinukusito po ninyo na yung investor po, yung mga sinasabing bilyonaryo, na baka lumipat po silang sa ibang bansa dahil nga po 1 to 3% tax lang po ito. Yung gagawin po kasi natin, no, yung mawawala na income tax base mula dun sa ating middle class, ang gusto nating pagbayarin doon ay yung ating mga sobrang yayaman na kababayan, yung ating mga bilyonaryo, no, kung papatawan lamang sila ng 1 to 3% every year, ang makokolekta po ng gobyerno ay additional 500 billion pesos kada taon. At hindi naman po yan naalis dahil yung 1 to 3% po, no, mahirap man pong isipin para sa ating mga karaniwan at katamtaman lamang po ang pamumuhay, ay barya lamang po dun sa ating mga nangungunang bilyonaryo, no. Ganun din po, no, kailangan din patawan din ng buwis, yung tinatawag nating windfall profits ng mga industriya katulad ng petrolyo at kuryente na for the longest time ay tubong lugaw. So kung kukunin ho natin, sila po ang mas lalo nating bubuwisan, makakagaan-gaan po yung ating middle class at yung ating pamahalaan ay makakahanap din ng panibagong source of revenue. Opo, Sir Carlos, at paano po siguraduhin po ng gobyerno na makokolekta po yung tamang buwis mula po naman sa malalaking kumpanya ng langis at iba pa para hindi po ito ipasa po sa mga consumer po, Sir Carlos? Opo, no, yung usapin naman ng pass on, no, yan ang madalas pinapass on sa consumer ng ating mga utility
companies, no, ay critical ho dito yung pag-i-implement lalo by no less than the Department of Finance. Kaya naglagay nga kami doon sa panukalang batas na sila ang dapat maglatag lalo pagdating sa implementing rules. Pati kasama yung mga tinatawag nating anti-avoidance measures. Kasi karamihan dyan talaga ay lumulusot, no. Doon naman sa ating mga kumpanya, no, na nasa petrolyo at kuryente ay kailangan po, no, na bigyan din natin diin na sino ba ang nagbigay ng prangkisa sa mga kumpanya na yan, no? Kundi ang Kongreso. So any violation, especially patungkol dito sa usapin ng ibig sabihin pinapataw lang nila doon sa kanilang consumer yung dapat kanilang binabayaran, that should only merit hindi lamang yung pag-review ng kanilang franchise or even revocation para magkaroon po ng ngipin yung ating mga batas. Opo, Sir Carlos. At ano po yung kasalukuyan pa namang status po ng House Bill 8860 sa mga mababatas na ikaw papayag ba? Nagpahayag din po sa suporta o yung pagkontra dito? Alam niyo po, yung dito sa usapan ng pagpapataas ng ating income tax exemption ay meron din po itong mga counterpart, no? Kasama po sa Senado, may panukala si Senator Win Gatchalian na itaas natin from 250 gawin nating 400,000 annual income ang exemption. Meron din si Senator Amy Marcos na gawin namang 500,000, no? Yung sa TUCP po, yung amin ang pinakamataas na nasa 600,000 annual income tax exemption. Doon naman sa usapin po ng windfall profits, no less than ang Senado, yung ginawa nilang Protect Committee ang nag-recommend na magkaroon tayo ng windfall profits. At doon naman sa wealth tax, no, may mga kakampi rin po tayo sa House of Representatives, lalo mula sa Makabayan Bloc, pati ang Akbayan merong solidarity contribution na lahat po ay layong mas gawing patas yung ating sistema ng pagbubuwis. O nga po, Sir Carlos, at kung sakali pong maging batas na po ito, napirma na po, no? Gaano po kabilis po mararamdaman po ng isang ordinaryong empleyado yung dagdag na sa kanilang take-home pay po, Sir Carlos? Opo, no, automatic ko ito, no, matapos lamang ang parang higit kumulang 2 linggo lang yon, no, na na-publish na, dapat kaagad po kagyat po itong i-implement po itong batas na to in the same manner po, no, kung maalala nyo, no, nagpasa tayo ng train law noong 2018, no, kaagad naramdaman ng ating mga manggagawa, hindi lang minimum wage earners, pero lahat ng kumikita ng 21,000 pesos kada buwan and below, no. Idagdag ko rin, no, lalo pang mararamdaman nito ng lahat ng uri ng manggagawa sapagkat tinatanggal na namin dito yung buwis dun sa ating overtime pay, holiday pay, pati yung ating mga service charge, no? Dito sa panukalang batas na yon ay tinatanggal na natin sila mula sa komputasyon ng income tax. Ayun, at bukod po sa tax exemption po, Sir Carlos, ano po yung mga iba pang mga priority bills po ng TUCP para po sa taong ito? Itong year na to, no? Dapat pong abangan po natin mga kababayan. Opo, no, gamitin ko na rin tong pagkakataon, no, para mag-imbita rin dito sa darating na araw ng paggawa, no, sa Mayo 1, sa Biyernes. Ang ating pong panawagan pa rin naman ay sahod itaas, no, patuloy pa rin yung laban natin doon sa 200 pesos na dagdag sahod ay sana maisabatas na. At dinagdag namin ngayon talaga yung buwis ibaba, no. Yung iba't iba pa pong forma ng buwis na tingin natin ay regressive at anti-poor, no. Kasama na po diyan yung maiinit na usapin ho ngayon, no, dito sa ating mga Meralco bills, yung sa issue ng kuryente, no. Kung titignan niyo po yung inyong mga other charges bukod sa inyong konsumo, ang pinakamalaki po diyan ay yung value added tax na ipinapataw ho ng pamahalaan, no. Meron po kaming panukala na nakafile na mula last year na tatanggalin po buo yung 12% VAT sa kuryente. Dahil paano naman po tayo magkakaroon ng affordable electricity kung pati ba naman yung konsumo natin ay binubuwisan pa rin ng gobyerno, no. Meron din po tayong mga panukala, no, patungkol din po sa ating mga manggagawa, no, sa kanilang karapatan na makapagsali sa isang union at mapalakas po yung kanilang collective bargaining. Kaya po, Sir Carlos, at paghuli naman po, bilang spokesperson
ng TUCP. Ano po yung mensahe ninyo sa mga manggagawa po na nawalan po ng pag-asa, nawawalan ng pag-asa dahil po sa maliit na sahod at mataas na tax? Sir Carlos. Opo, sa ating mga kababayan, ito po yung nakasadlakan talaga natin at lalo nitong nasa krisis tayo. Ang kinakailangan natin dito talaga hindi tayo pwedeng maghintay na lamang. Kailangan patuloy po nating mga lampag, lalo po dito sa darating na araw ng paggawa, ay lahat po ng inyong boses, pag pinagsama-sama po natin yan ay napakalakas po niyan dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po natin matitiis itong usapin na ito na ayaw tayong bigyan ng aumento sa sweldo pero tuloy pa rin na tinataga tayo dun sa buwis. Kailangan may ibigay po ang gobyerno bilang pakikibahagi po niya dito sa sakripisyo. Hindi po pwedeng manggagawa lamang ang maiwan na nagtitiis, nagsasakripisyo sa gitna po ng krisis na ito. Ayun, at maraming salamat po, Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. Sir, maraming salamat po. Ingat po and God bless, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Matalinong talakayan sa mga maiinit na issue, walang takot sa paglalahad ng mga anomalya at kontrobersya sa gobyerno. Target on Air. Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Balikan natin si Ante Pagulayan sa Target on Air ni Rex Kayanong. Gabi po muna tayo sa paksa kung sa naman napag-usapan po naman yung sweldo at yung tax. Ano po? Alam nyo ba na isinusulong po ngayon ni House Deputy Speaker at TUCP Representative Raymond Mendoza ang House Bill number 8860 o yung Patas Act. Layo din po naman ang panukala gawing tax exempt po yung mga magagawang kumikita po ng 50,000 pesos pababa o kada buwan o hanggang 600,000 pesos kada taon. Talakayan nga natin yan, Nasa kabilang din yan na komunikasyon po ang TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate. Magandang hapon po, Sir Carlos, at welcome po sa Target on Air. Ante Pagulayan po. Po, Sir Ante, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, Sir Carlos, at malaking balita ito para sa mga sumasahod po ng 50,000 pesos pababa. Ano po ba yung naging basehan ninyo? Bakit 50,000 po, 50,000 pesos po yung itinakda pong limit para po sa tax exemption po, sir? Opo, sa kasalukuyan po natin na itinakda pa way back noong 2018, yung mga kababayan nating sumisweldo ng 21,000 pababa every month ay income tax exempt na. Kami po ay naniniwala na makalipas ang ilang taon ay nararapat na po itong i-update at itaas na po yung ating income tax exemption. Especially po ngayon na may krisis. Ito po ay wake-up call na yung ating pong middle class ay lubusang napabayaan ho. Sila po ay napipiga ng buwis pero halos wala po silang makuhang suporta mula sa gobyerno. Yung 50,000 po kasi every month, yan po ay kumakatawan doon sa tinatawag nating lower middle income earners. So minabuti po namin na ang sumisweldo ng 50,000 pababa ay mailibre na sa income tax. Gayon pa din po ay yung ating mga kabayang kumikita naman ng mas mataas sa 50,000 hanggat higit 100,000 plus na actually yan pa rin po ay tinatawag nating middle class o upper middle class. Sila rin po ay makakatanggap ng napakalalaking bawas po dun sa kanilang income tax. Halos kalahati po yung ipinopropose ng patas bill po na ito na matapyas mula po dun sa pinapataw na income tax sa kanila. Opo, Sir Carlos, at yung sinasabi po para sa marami pong magagawa, yung nasasabi pa naman ninyo na squeeze middle class, walang ayuda pero lagi po may tax. Paano po yung konkreto pong makakatulong po ang Patas Act para maibsan po yung epekto po ng inflation o yung pagtaas nga po ng bilihin po, Sir Carlos? Opo, yung ating mga manggagawa, lalo yung nasa middle class, ayaw naman po niyan mamalimos, ayaw po niyan pumila sa gitna ng araw para sa ayuda. Kaya nga itong patas bill na ito ay ang ginagawa, dapat diretso dun sa ating middle class workers, yung kanilang take-home pay, libre na mula sa kaltas, mula sa buwis. Kasi halimbawa, kung 50,000 po ang sinisweldo nyo kada buwan, ang income tax nyo kulang-kulang mga 5,000. Imaginin niyo po, kung maipasa po natin, may sa batas itong patas bill, ay yung 5,000 po na yon ay additional po sa inyong take-home pay kada buwan.
Tapos naman sa Solidarity Wealth Tax po, kinukusito pa ninyo na yung investor po, yung mga sinasabing bilyonaryo, na baka lumipat po silang sa ibang bansa dahil nga po 1 to 3% tax lang po ito. Tama po? Yung gagawin po kasi natin, no, yung mawawala na income tax base mula dun sa ating middle class, ang gusto natin pagbayarin doon ay yung ating mga sobrang yayaman na kababayan, yung ating mga bilyonaryo, no? Kung papatawan lamang po sila ng 1 to 3% every year, ang makokolekta po ng gobyerno ay additional 500 billion pesos kada taon. At hindi naman po yan naalis dahil yung 1 to 3% po, no, mahirap man pong isipin para sa ating mga karaniwan at katamtaman lamang po ang pamumuhay, ay barya lamang po dun sa ating mga nangungunang bilyonaryo, no. Ganun din po, no, kailangan din patawan din ng buwis, yung tinatawag nating windfall profits ng mga industriya katulad ng petrolyo at kuryente na for the longest time ay tubong lugaw. So kung kukunin po natin, sila po ang mas lalo nating bubuwisan, makakagaan-gaan po yung ating middle class at yung ating pamahalaan ay makakahanap din ng panibagong source of revenue. Opo, Sir Carlos, at paano po sisiguraduhin po ng gobyerno na makokolekta po yung tamang buwis mula po naman sa malalaking kumpanya ng langis at iba pa para hindi po ito ipasa po sa mga consumer po, Sir Carlos? Opo, no, yung usapin naman ng pass on, no, yan ang madalas pinapass on sa consumer ng ating mga utility companies, no, ay critical ho dito yung pag-i-implement lalo by no less than the Department of Finance. Kaya naglagay nga kami doon sa panukalang batas na sila ang dapat maglatag lalo pagdating sa implementing rules, pati kasama yung mga tinatawag nating anti-avoidance measures kasi karamihan dyan talaga ay lumulusot, no. Doon naman sa ating mga kumpanya, no, na nasa petrolyo at kuryente ay kailangan po, no, na bigyan din natin diin na sino ba ang nagbigay ng prangkisa sa mga kumpanya na yan, no, kundi ang Kongreso. So any violation, especially patungkol dito sa usapin ng ibig sabihin pinapataw lang nila doon sa kanilang consumer yung dapat kanilang binabayaran, that should only merit hindi lamang yung pag-review ng kanilang franchise or even revocation para magkaroon po ng ngipin yung ating mga batas. Opo, Sir Carlos, at ano po yung kasalukuyan pa naman status po ng House Bill 8860 sa mga mababatas na ikaw papayag ba, nagpahayag din po sa suporta o yung pagkontra dito? Alam niyo po, yung dito sa usapan ng pagpapataas ng ating income tax exemption ay meron din po itong mga counterpart, no? Kasama po sa Senado, may panukala si Senator Win Gatchalian na itaas natin from 250 gawin nating 400,000 annual income ang exemption. Meron din si Senator Amy Marcos na gawin namang 500,000, no? Yung sa TUCP po, yung amin ang pinakamataas na nasa 600,000 annual income tax exemption. Doon naman sa usapin po ng windfall profits, no less than ang Senado, yung ginawa nilang Protect Committee ang nag-recommend na magkaroon tayo ng windfall profits. At doon naman sa wealth tax, no, may mga kakampi rin po tayo sa House of Representatives lalo mula sa Makabayan Bloc, pati ang Akbayan merong solidarity contribution na lahat po ay layong mas gawing patas yung ating sistema ng pagbubuwis. O nga po, Sir Carlos, at kung sakali pong maging batas na po ito, napirma na po, no, gaano po kabilis po mararamdaman po ng isang ordinaryong empleyado yung dagdag na sa kanilang take-home pay po, Sir Carlos? Opo, no, automatic ko ito, no, matapos lamang ang parang higit kumulang 2 linggo lang yon, no, na na-publish na, dapat kaagad po kagyat po itong i-implement po itong batas na to in the same manner po, no, kung maalala nyo, no, nagpasa tayo ng train law noong 2018, no, kaagad naramdaman ng ating mga manggagawa, hindi lang minimum wage earners, pero lahat ng kumikita ng 21,000 pesos kada buwan and below, no. Idagdag ko rin, no, lalo pang mararamdaman nito ng lahat ng uri ng manggagawa sapagkat tinatanggal na namin dito yung buwis dun sa ating overtime pay, holiday pay, pati yung ating mga service charge, no? Dito sa panukalang batas na yon ay tinatanggal na natin sila mula sa komputasyon ng income tax. Ayun, at bukod po sa tax exemption po, Sir Carlos, ano po yung mga iba pang priority bills po ng TUCP para po sa taong ito? Itong year na to, no? Dapat pong abangan po natin mga kababayan.
Opo, no, gamitin ko na rin tong pagkakataon, no, Sige para po. mag-imbita rin dito sa darating na araw ng paggawa, no, sa Mayo 1, sa Biyernes. Ang ating pong panawagan pa rin naman ay sahod itaas, no, patuloy pa rin yung laban natin doon sa 200 pesos na dagdag sahod ay sana maisabatas na. At dinagdag namin ngayon talaga yung buwis ibaba, no. Yung iba't iba pa pong forma ng buwis na tingin natin ay regressive at anti-poor, no. Kasama na po diyan yung maiinit na usapin ho ngayon, no, dito sa ating mga Meralco bills, yung sa issue ng kuryente, no. Kung titignan niyo po yung inyong mga other charges bukod sa inyong konsumo, ang pinakamalaki po diyan ay yung value added tax na ipinapataw ho ng pamahalaan, no. Meron po kaming panukala na nakafile na mula last year na tatanggalin po buo yung 12% VAT sa kuryente. Dahil paano naman po tayo magkakaroon ng affordable electricity kung pati ba naman yung konsumo natin ay binubuwisan pa rin ng gobyerno, no. Meron din po tayong mga panukala, no, patungkol din po sa ating mga manggagawa, no, sa kanilang karapatan na makapagsali sa isang union at mapalakas po yung kanilang collective bargaining. Kaya po, Sir Carlos, at panghuli naman po, bilang spokesperson ng TUCP, ano po yung mensahe ninyo sa mga manggagawa po na nawalan po ng pag-asa, nawawalan ng pag-asa dahil po sa maliit na sahod at mataas na tax? Sir Carlos. Opo, ano, sa ating mga kababayan, no, ito po yung nakasadlakan talaga natin at lalo nitong nasa krisis tayo. Ang kailangan no natin dito talaga hindi po tayo pwedeng maghintay na lamang, no? Kailangan patuloy po nating mga lampag, no, lalo po dito sa darating na araw ng paggawa, no. Ay lahat po ng inyong boses, no, pag pinagsama-sama po natin yan ay napakalakas po niyan dahil hindi po natin alam, no, kung hanggang kailan po natin matitiis itong usapin na ito na ayaw tayong bigyan ng aumento sa sweldo pero tuloy pa rin na tinataga tayo dun sa buwis, no. Kailangan may ibigay po ang gobyerno bilang pakikibahagi po niya dito sa sakripisyo. Hindi po pwedeng manggagawa lamang ang maiwan na nagtitiis, nagsasakripisyo sa gitna po ng krisis na ito. Ayun, at maraming salamat po, Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. Sir, maraming salamat po, ingat po, and God bless, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.